At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman nagbabalik. Kumusta po kayo? Yan. Sa video na ito, mga kababayan, naku po, matindi ito. Oo. Dahil si Bobby Tiglao, mayroong isiniwalat mga kababayan. Ebidensya, inilabas na. Naku po, pinangalanan kung sino ang mga kasama at mismong Los Angeles Police pa ang nagbigay ng listahan at ng records ng investigasyon. At ang pinakamalala dito, mga kababayan, Auntie Claire, nagsinungaling dito ng malala. Kaya pala, hindi lumalabas si Ante. Anong oras na hindi ka pa nagpe-press briefing? Samantalang noong nakaraang linggo, halos araw-araw may press briefing ka. Ngayon, bakit nagtatago ka? Ano ang dahilan? Pagod ba? May sakit ba? Aba mga kababayan, matindi na po ang kasinungalingan nitong si Claire Castro dahil tinawag niya si BP Sara na isang chismosa, nagpapakalat ng fake news. Ngayon, isasalampak natin sa pagmumukha niya ang kasinungalingan niya. So mga kababayan, pag-uusapan natin yan pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alright, so magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Mainit na mainit itong pag-uusapan natin mga kababayan. Ito kalalabas lang nito mga kababayan at ipinost po ito ni Bobby Tiglao. Okay? Pero bago po natin umpisahan, syempre huwag kakalimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa mga pinakabagong balita na nangyayari sa ating lipunan na may kinalaman sa ating bansa. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, panoorin po muna natin itong kasinungalingan ni Claire Castro at isasampal natin sa pagmumukha niya kung gaano siya kasinungaling, gaano siya katanga. Kasi kahit mali na, ginagawa niyang tama. Kahit pero yung tama, ginagawa niyang mali. Marami siyang mga opinyon sa lahat ng mga bagay-bagay, pero regarding dito, sa napakalaking issue na ito, mga kababayan, hindi siya nagsasalita, naghihintay pa ata kung ano ang sasabihin sa kanya na po pwedeng ilabas sa media ng mga amo niya. So sa pamamagitan nito, mga kababayan, ipapakita natin sa buong mundo kung gaano kasinungaling ang taong ito. Play. Tudun po, Isay. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Wow. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10,
2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Okay. Let's do it. Okay. Sige. Sinungaling daw si VP Sara Duterte, nagpapakalat daw ng chismis at fake news si VP Sara Duterte. Pero eto mga kababayan, ang sinasabi natin. Okay? Eto na. Nalantad na po mga kababayan ang katotohanan. Dahil mga kasama doon sa kwarto na nagkalat di umano ang WPS na tinatawag nating white powdery substance, okay? Doon sa loob ng hotel, ay eto na. Eto na po ang sasampal sa kasinungalingan ni Claire Castro. Claire Castro, makinig ka. This report came from Beverly Hills Police Department. Specifically, galing kay Donna Kersey. Ayan po, na nasa picture yan. Yan pong nasa picture yan, mga kababayan. Yan po siya. Okay? Babasahin po natin isa-isa. Yan. Palakihin natin para mabasa natin ng maayos. Okay? Ito, ha? Babasahin ko sa inyo. Baka hindi nyo mabasa kasi maliit, no? Okay? Basahin po natin. This letter is in response to your request, the request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under the case number 2025-000-11805. The Beverly Hills Police Department has determined that the request is part 6 copies of public records and Beverly Hills Police Department possession. Under the Act, Beverly Hills Police Department is not required to disclose any records of complaints to or investigation conducted by or records of intelligence information or security procedure of the Office of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state and local policy agencies, or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Government Code 7923-600, the record sought and the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. However, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. Crime incident, death investigation, location of incident, ayan, may address po dyan mga kababayan. The Beverly Hilton. The date, nandiyan po yung date. At syempre, kung sino ang biktima. So this case, Juan Paulo Tantojo, 44 years old. Summary of incident. Okay? Wait, wag muna, relax. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hills Hilton Hotel regarding a person not breathing. March 8, 2025, 11:32 a.m. 11:32 a.m. So, ito po yung tanghali na. Hindi ko alam kung ganitong oras talaga sila gumigising or pinabayaan na nandoon pa yung malamig na katawan at nag-iisip pa sila kung ano ang dapat gagawin bago tumawag siguro sa pulis. Okay? At siguro, nung wala po silang maisip na kapamaraanan kung paano na itatago, ito, nagsumbong na sila ngayon sa pulisya. At pilit pa nila tinatago ito noong mga nakaraang buwan. Pero, eto, mga kababayan, eto po ang pangalan. Yun, no? Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder is suspected to be cocaine. Was seen scattered on the tables and the floor. Companions of the victim were summoned to Beverly Hills Police Department for questioning, which were
Eto na, mga pangalan. Dina Arroyo Tantoco. Ayan. At ito pa, Lisa Araneta Marquez. Okay? So, Dina Arroyo Tantoco, mga kababayan, that's the wife of the person, the deceased. Okay? Si Lisa Araneta Marcos, kilala nyo naman siguro yan. At syempre, Alexa Miro. Oho. Si Alexa Miro, mga kababayan, ay ang jowa ni Sandro Marcos. Diba? If you should have any question, please feel free to contact me. Sino daw kukontakin? Si Donna Kersey, Police Officer number 826, Record Supervisor, which is, ito po, si Donna Kersey. So ngayon, Claire Sinungaling Castro, ano yung sinasabi mo na si VP Sara Duterte ang pinanggagalingan ng fake news na nagsasabi na si Lisa Araneta Marcos kasama ang iba pa ay kasama sa report ng mga pulis? Now, Claire Castro, where are you now? Disin lamang na ikaw ay bidabida sa lahat ng pangyayari sa Pilipinas. May opinion ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa Pilipinas. How come? It's 4 o'clock in the afternoon, wala pa kaming makitang press briefing na nanggagaling dyan sa Meli Kenyang. Hanapin po natin ang RTV Malacanang. Claire Castro, sinungaling to the max, overload. Okay? Claire Castro, wala pa rin. Oo. Meron dito mga pa-photo ops ng Pangulo, pero walang press briefing ni Claire Castro. At ang pinakauling press briefing ng inanitan sinungaling na nilalang na taga-Pilipinas, ang pinakahuling press briefing niya, mga kababayan, July 11, 2025, which is Friday last week. Okay? July 11, as you can see on the screen, there's a date and there is Claire Castro talking nonsense to the media people of the Philippines. Okay? And July 11, meron siya. At siyempre, Presidential Communication Press Briefing, July 10, meron. At siyempre, July 9, merong Presidential Communication Office Press Briefing. July 8, meron din, mga kababayan. Ayan ang July 8, nakikita nyo naman yan sa inyong harapan. July 8, meron siyang kasinungalingan na inihaharap sa ating mga kababayan na nasa media. July 8 po yan. At siyempre, July 7, meron din siya. July 7, meron din siya. At siyempre, July 6, meron din po siya, mga kababayan. Ang ibig sabihin lamang po nito ay halos araw-araw na ginawa ng Diyos, meron siyang press briefing. Pero bakit sa pagkakataong ito, Lunes na Lunes, wala siya? Wala siya sa eksena para magsinungaling at para magbida-bida. At ang sabi nga ni, yan ang sinasabi ko sa iyo, Claire Castro. Nasaan ka na? Where na you? Marami ka din lang namang opinyon sa lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Bakit ngayon hindi namin marinig ang opinyon mo, Claire Castro, patungkol dito sa balita na ito? Ano to? Nag-iisip pa kung anong sasabihin, kung paano maiko-connect ang pangyayaring ito kay Duterte? O wala talaga kayong masabi dahil sa LA County nang galing ang mga balitang ire? So now, how can you explain? Pwede kang kasuhan ni VP Sara Duterte dahil sa kasinungalingan mo na lapugo kang palengkera ka
na #1 sinungaling sa balat ng lupa, o pwede kang kasuhan ni VP Sara. I don't know what is VP Sara's move regarding this, but this is a proof that you are unbelievable. Unbelievable. Hindi ka pwedeng paniwalaan dahil marami kang kasinungalingan na inilalabas sa harap ng media. Pinapakialaman mo lahat, pero ito nasangkot ang amo mo, tahimik kang palengkerang palikera ka. Okay? May pinapasabi nga pala sa iyo, si Attorney Kaufman. Si Attorney Kaufman, dahil isa ka rin namang bida-bida, siyempre may pinapasabi sa iyo. At sana maintindihan mo, kasi medyo English po ito, English po ito. Sana maintindihan mo, kaya dapat medyo nag-aaral ka ng maayos, kasi parang sa tingin namin, may singaw ang utak mo. Oo. Okay, now, sabi dito, July 14, this is today, huwag kang makialam, from Attorney Kaufman. Nagtagalog si Attorney Kaufman. No. Yan po yung ibig sabihin ng sinabing ito ni Attorney Kaufman. Pero babasahin natin, and I quote, "I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing. Just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing, peddling the misinformation of her own administration. Attorney Nicholas Kaufman." End of quote. So, ibig sabihin dito, mga kababayan, sinasabihan niya si Claire na bida-bida na wag daw siyang bida-bida. Wag siyang magpakalat ng kasinungalingan dahil siya po ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng administrasyon na kanyang pinagtatrabahuhan. So, ibig sabihin, Claire Castro, tigilan mo na daw ang kasinungalingan mo at pagpapabango sa mga pangalan ng mga amo mo. Yan. Dahil kitang-kita naman namin kung anong nangyayari sa kapaligiran at kung ano talaga ang nangyayari sa mga Pilipinas at nangyayari sa sambayanang Pilipino. Now, Claire Castro, hinihintay ka ng sambayanang Pilipino at hinihintay namin kung ano ang opinion mong lapugo ka dito sa issue sa Amerika na kinasasangkutan ng iyong amo na isa ring katulad mong sinungaling. Okay? Now, Claire Castro, how are you today? How will you address this situation? Kumusta na? Meron na bang kasinungalingan na nagawa? So now, mga kababayan, dahil medyo hindi ata nila masagot itong mga lumalabas na issue, mga kababayan, medyo umatras, tahimik sila, at nagpapalabas sila ng mga eksena katulad ng mga buto na lumalabas, nahuhukay at napupulot sa ilalim ng taalik. At ngayon, meron na naman silang isang issue dito kay Gibo Teodoro na pilit na namang ipinanlilihis dito sa tunay na issue na si Gibo Teodoro daw ay Maltese citizen. Pero isa na namang kalokohan ito, mga kababayan, dahil tayo po ay pinaglololoko ng mga tao na ito katulad na lang halimbawa ng ginagawa ni Claire Castro. Pero sige, patulan po natin, mga kababayan, ang ginagawa nilang smokescreen, ginagawa nilang mga eksena para mapagtakpan ang tunay na problema at pinag-uusapan sa bansa. Ang sabi dito, the motive of this rumor is clear and known to Sec. Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Okay. So, ibig sabihin, mga kababayan, na timing na naman ba ito? Kung marami naman pala nakakaalam na si Gibo Teodoro ay citizen ng Malta, bakit ngayon? Kung saan, sabog na sabog, mga kababayan, ang balita tungkol sa pagkakasangkot ng unang ginang doon sa insidente sa Amerika. So, sino ang sinungaling Claire Castro? Si VP Sara o kayo? Ngayon, niloloko nyo na naman ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga ito. So now, patulan natin ito, mga kababayan. Naglabas sila nito, pero sa bandang huli, binawi din nila na nirenounce na ni Teodoro ang kanyang citizenship sa Malta. So ibig sabihin, hindi na raw siya citizen ng Malta
noong siya ay tumakbo 2021 sa national election, 2022 national election. So 2022 lang niya ni-renounce ang kanyang pagiging Maltese. So ibig sabihin nito, mga kababayan, siya po ay naninilbihan sa gobyerno habang siya po ay citizen ng Malta. Dahil kung matatandaan po natin, mga kababayan, si Gibo Teodoro ay isa rin sa naging National Defense Secretary ni Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay presidente, na nung panahon na yon, inihinala ko na siya ay residente pa ng Malta. Bakit? Kamo, hindi ka basta-basta magiging residente ng isang bansa kung ikaw ay bagong salta sa bansa na yan. There is a certain requirements for you to have a citizenship in one country. In this case, Gibo Teodoro was a citizen of Malta. There is a certain requirements that the government of this nation will ask to the person to comply for him to have a citizenship in that country. Sa pagkakaalam natin, you will stay or titira ka ng 5 hanggat 10 taon for you to have a citizenship in that particular country. Maliban na lang kung ikaw ay magsisik ng asylum sa isang bansa, pero itong si Teodoro, hindi naman natin nabalitaan na nagsik ng asylum sa Malta. Ngayon nga lang natin nalaman na siya pala ay citizen ng Malta, katulad ng isang nanalong senador. Hindi ho ba? Yan ang problema sa atin. Yung mga tunay na problema, hindi natin inaaksyonan, pero yung mga problemang gawa-gawa lang, doon po tayo nagpo-focus, doon nagpo-focus ang pamahalaan. Now, mga kababayan, kung si Teodoro ay niloloko na tayo noon pa, kaya pala sila nagkakasundo-sundo ng amo niya na parehas niya rin na manloloko. No? Si Gibo Teodoro ay naging Maltese citizen at hindi ka basta-basta magiging citizen ng isang bansa kung ikaw ay hindi titira. At sa puntong ito, mga kababayan, dapat hinihiling natin kay Gibo Teodoro, na mag-submit siya ng mga dokumento kung saan sinasabi doon na ni-renounce niya ang pagiging Maltese. At gusto natin malaman kung kailan ni-renounce, kailan siya naging citizen ng Malta, at doon makikita natin kung siya ay naninilbihan sa administrasyon ni Arroyo na siya ay citizen ng Malta. Bawal po sa konstitusyon yon, mga kababayan. So, we demand a document saying that you renounce ang pagiging Maltese mo, at gusto namin malaman kung kailan naging ineffective, kung kailan naputol ang pagiging Maltese mo, kung kailan nagsimula at kung kailan mo pinutol ang pagiging Maltese mo. Now, pag wala kang ipinakita, sinungaling ka rin, nalapugo ka. Okay? Alright. Pero yung dyan sa Taal, huwag na natin pag-usapan. Huwag na natin pag-usapan yung sa Taal, mga kababayan, dahil wala naman tayong mapapala doon. Alam natin kung ano ang nangyayari dyan. Pag-usapan natin itong issue na to, kahit anong panlilihis, panlilin lang ang gawin nyo, hindi nyo na mauutakan ang taong bayan. Unless mabayaran nyo yung Los Angeles Police Department, and I don't think na magagawa nyo yun, para mabura. Or else, pag napapayag nyo na burahin ng Los Angeles County ang kanilang inilalabas ng mga dokumento regarding dito, at magbibigay sila ng counter affidavit na binabawi namin yung unang statement or unang mga dokumento na ilabas namin. Ganon, maniniwala ang mga Pilipino. But as long as hindi ginagawa ng Amerika yon, we remain vigilant, at ang haka-haka ng mga Pilipino ay hindi mawawala na ang presidente natin, katulad ng sinabi ni former President Duterte, ay
gumagamit ng droga. Mga kapatid, napakalaking issue po nito ng ating bansa. Nabasa po natin kanina kung sino ang kasama nung namayapa at nakita po natin ang pangalan ng unang ginang na dapat ay nagiging halimbawa ng kabutihan, nagiging halimbawa ng kaayusan, pero yung ma-involve sa droga, hindi ka tanggap-tanggap kung ikaw ay asawa ng isang presidente na pinaghihinalaan na gumagamit ng mga ganire. Mga kababayan, lalong lumalakas ang hinala ng taong bayan dahil sa pangyayaring ito. At ngayon, lumalakas ang dagundong at panawagan na magpa-hair follicle test lahat ng gabinete, pati mga kabaibigan, mga kasama, pati yung mga anak. Nananawagan ng mga Pilipino na magpa-hair follicle test na. Para naman mapatunayan ninyo na sinungaling talaga kami, sinungaling ang mga Duterte, sinungaling si former President Duterte. Patunayan ninyo na hindi totoo ang hinala ng mga tao, ang paniniwala ng mga tao. Pero, televised yan. Naka-live mula sa umpisa hanggang sa pagkatapos ng test. Naka-live, naka-video sa mga media. Yun po ang panawagan ng taong bayan. Pero teka, mukhang may nakakalimutan tayo. Akala ko ba, kaibigan siya ng mga Duterte? Akala ko ba, kaibigan siya ni VP Sara Duterte? Mukha yatang ang lumalabas dito ay nakabudol na naman siya. Dahil nung nanalo na, nanahimik na. At yung investigasyon na ginawa niya, wala sa website ng Senado. Ano ito? Pakulo lamang para manalo at i-endorse ni VP Sara? Na alam naman natin na kung hindi ka in-endorse ni VP Sara, malamang sa alamang, laglag ka. Nasa pang-12 ka, di ba? Now, Attorney Roque, ikaw na nga ho, attorney, ang bahala dito. Medyo paulit-ulit na kasi yung sinasabi natin eh. Paulit-ulit na sinasabi natin, pero wala namang nangyayari. Hindi naman sila tumatalima sa gustong mangyari ng taong bayan. So now, sa pagkakataong ito, mga kababayan, si Atty. Roque na lang pagsalitain natin, nakakapagod na paulit-ulit na lang ito. Oo. Ilang taon na to? 3 taon na ang panawagan na ito. Pero hanggang ngayon, nga pa rin tayo. Kaya baka makinig sa'yo, Atty. Harry Roque, banatan mo. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng inyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman. Gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nako.
Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paolo Tantoco na walang dahilan. Nako po, yan mga kababayan. So ito'y konektado pa rin mga kababayan sa pagpanaw ng isang Tantoco. Balikan po natin, Balikan po natin yung post ni Bobby Tiglao. Okay? So post niya po ito. So the credit goes to him. Bobby Tiglao. Yan. Okay, Bobby Tiglao. Siya po ay taga, if I'm not mistaken, Manila Times. Okay? Okay. So ito, mga kababayan, ang sabi niya dito, may nag-send daw sa kanya. Ito, ayan o. Ito po yan. Okay, wait, nawala. Sabi niya dito, I received via Viber this photo of Beverly Hills Police Records Supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when the police arrived. Alisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is the palace spokesperson who denied. This should explain. Okay? So, dininay po ito ni Claire Castro, mga kababayan, at tinawag nga niya si Vice Presidente o si VP Sara Duterte na sinungaling at nagpapakalat ng fake news. So, ito, sampal na sampal sa mukha mo, Claire Castro, na ikaw talaga ang sinungaling sa bansang ito para pabanguhin ang iyong amo. At, i-browse pa natin ang iba dito, mga kababayan. Meron pa dito, somebody has the name. So, ito po, yung mga pangalan ng mga kasama na kanina binanggit natin kanina. Okay? May tanong pa dito si Bobby Tiglao. The billionaire Tantoco should get the bottom of their son's death. Did his companions delay calling 911 as this would reveal if somebody's important was in that coke party? Okay? Alright. Sabi na dito, kung dinelay ba ang pagtawag sa 911 para hindi malaman na mayroong isang importanteng tao, VIP, na involved doon sa party-party. Okay. Sabi pa ni Bobby Tiglao, ito, kay Sastro Gando Sasot na ito, nag-agree si Bobby Tiglao. Ang sabi ni Sastro Gando Sasot, I believe cocaine party involving the entourage of the government-sponsored activity is a national interest issue. Yes, this is a national interest issue. Because from the very beginning, mga kababayan, there's already a rumor that our president is using these prohibited drugs. And now, Senator Amy Marcos, majority of the Filipino people is asking for an hair follicle test. Saan kanyo? Sa mga gabinete, sa entourage ni Lisa Araneta Marcos doon sa California, pati na rin daw ang mga pamangkin mo. So baka po pwede na you lead the way. Be the first to have a hair follicle test. Baka ma-encourage mo sila na gawin din nila yun. Bago mag-SONA, baka pwede magawa ito. This is a big issue. This is a national interest. And at the same time, para mapatunayan ninyo na mali at sinungaling kami, sinungaling si Duterte, sinungaling ang lahat na nagbibintang sa iyong kapatid. Pero sabi mo nga, kahit kailan, hindi mo aawayan ng kapatid mo because blood is thicker than water. So now, if blood is thicker than water, then why you're in the government? Why you're a politician? I think because you are a trap politician. Because if you are a real politician, a real leader, hindi mo gagamitin ang blood is thicker than water na dahilan
para panigan mo ang sambayan ng Pilipino. Buti pa si Erap walang kamag-anak, walang kaibigan. 'Di ba? 'Yun ang sabi ni Erap. Pero kayo, nagkukonsintihan kayo sa mga ginagawa na hindi maganda ng pamilya ninyo. 'Di ba? Baka pwede bago magsona, ma-encourage mo sila na magpa-hair follicle test na. Once again, open to the public. Open to the public. Televised, recorded live from start until finish. At ikaw, Auntie Claire, nasaan ka na? Huwag kang magtago sa saya ni Lisa Araneta Marcos. Lumabas ka na. Magbigay ka ng opinion mo dahil sa lahat naman ng bagay-bagay, may opinion ka. Ilabas mo ngayon ang opinion mo regarding dito na sinasabi mo pang sinungaling ang Vice Presidente pero ang katotohanan, ikaw ang unang-unang nahuhuli na nagsisinungaling sa araw-araw ng buhay mo na pinagtatanggol mo ang amo mo, nalalantad ang baho kasinungalingan mong palingkera ka dahil doon nga sa drug cleared barangay na ipinakita mo, ni isa, wala kang napangalanan na barangay. Bakit? Dahil pagka may sinabi kang barangay, pupuntahan niya ng mga tao at titingnan kung drug clear barangay ba talaga ang sinasabi mo. Kaya ayaw mo magsabi ng kahit na anong barangay dahil babalik yan sa'yo. Katulad ng mga buweltadang ito na nanggagaling mismo sa Amerika. Tandaan po natin, walang baho na hindi sumisingaw. Walang katotohanan na hindi nalalantad. Kahit gaano pa man katagal, laging nananaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Dahil at the end of the day, may Diyos pa rin na nagmamanman at hindi niya hahayaan na maghari ang kademonyuhan ni Satanas sa ibabaw ng lupa. So mga kapatid, this is it. Dire-diretso na po ito. Because I think BP Sara will expose a lot of things like this. Abangan po natin, mga kababayan, dahil ito, pag hindi nila nasagot ng maayos ito, this is the start na pagbulusok, na alam naman natin na bumubulusok na ang kanilang approval rating, ang kanilang trust rating, and this time, this administration will go down. Hindi tayo nanghihikayat na magkagulo. But, kung ito ang nangyayari at kung ganito ang mga nabubunyag, hindi malayo. Na may mag-graduate sa Malacanang at mapalitan ng matinong pamumuno na matagal nating inaasam. Kung naipagpatuloy lang, kung natupad lang yung ipinangako nila noong eleksyon, wala sanang problema na kinakaharap sila. Wala sanang problema na kinakaharap ang ating bansa. Pero, lahat pala ng sinasabi nila nung eleksyon sa unity team na tinatawag ay puro para sa kanilang ambisyon. Mapanatili ang kapangyarihan, wala naman silang pakialam sa mamamayan ng Pilipino. Dahil kung meron, maayos na ang buhay natin. Kung meron silang pakialam sa welfare ng mga Pilipino, hindi nila ipagkakanulo ang isang Pilipino na dating presidente ng Pilipinas. At ito, na pagkamatay ni Tantoco, ang dahilan kung bakit nakidnap si BP Sara Duterte. Si former President Rodrigo Roa Duterte. At ito rin ang dahilan kung bakit, actually hindi ito ang dahilan. Ang dahilan din ng pagkakakulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil siya ay kumukontra sa hindi maganda na nangyayari sa ating bansa. Tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Karapatan po natin na magsabi ng ating damdamin patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating buhay. Pero hindi po nila gusto yan.
Maraming politiko na kanilang ginipit. Maraming mga individual or personalidad na kanilang ginipit dahil hindi humaayon sa kanilang kagustuhan. Pastor Apollo Sikibuloy, VP Sara Duterte, President Duterte, and other allies, pinapahirapan nila. Dahil ito ay mga kakampi ng mga Duterte na alam nila na matinding makakalaban sa presidential election sa 2028. At ako, nakakasiguro ako, Duterte ang susunod na magiging Pangulo. Dahil yun ang gusto ng mga tao. Hindi yan gusto ko, hindi gusto ninyo, dahil yan ang gusto ng majority ng sambayan ng Pilipino. Dahil kapag nagsama-sama ang sambayan ng Pilipino, walang imposible, may papanalo ang laban na ito. Na maging maayos ang Pilipinas, magkaroon ng tunay na pagbabago at ibalik ang mga nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte kung saan naipagmalaki natin ang Pilipinas sa buong mundo. Maraming infrastruktura, maayos ang airport, maayos ang kalsada, at higit sa lahat, tahimik ang inambayan at hindi nag-aalala ang mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak ng safe, ligtas sa kanilang mga tahanan. And once again, my name is Master Judea. Kung meron kayo ng mga komento sa pinag-usapan natin ngayon, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw ng Lunes po sa inyo lahat, mga babae. Bye! See you again!